Magandang araw. Isa sa kasanayan ng isang guro sa kasalukuyan na nakasaad sa Philippine Professional Standards for Teachers Domain 1, Content Knowledge and Pedagogy, ang isang guro ay nararapat na may positibong pag-uugnay ng kanyang itinuturo o paraan ng pagtuturo na nakabatay sa pananaliksik. Kaya upang maisakatuparan natin ang bandatong ito sa ating mga professional teachers, ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba bumuo ng research title. Narito ang 4 na pinakamadaling pamamaraan sa pagbuo ng pamagat ng action research. At upang mas madali ninyong matandaan, gumamit tayo ng acronym by using POSTOR formula. First, identify your research problem. Siyempre, kaya naman tayo gumagawa ng pananaliksik ay para tugunan ang mga kasalukuyang nararanasan nating problema sa pang-araw-araw nating pagtuturo sa eskwelahan upang matulungan nating ma-develop at ma-enhance ang inaasahan nating kasanayan sa mga mag-aaral. Narito ang halimbawa. Research problem example. Siyempre, habang nagtuturo, na-identify natin halimbawa na mababa ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral, halimbawa sa asignaturang Filipino, low performance level in araling panlipunan, at ngayong pagpasok ng face-to-face classes, pagkagaling natin sa pandemya, maaaring ang problema natin ay health and safety of classroom facility. The second thing na kinakailangan natin gawin para makabuo tayo ng pamagat is to determine the main objective of your study na ibabatay mo dun sa iyong na-identify na problema. Ang ikalawa nga nating gagawin is to determine the objective of your study. For example, in the problem, mababang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa Filipino 9. Maybe your objective will be mapataas ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa Filipino 9. Pagdating naman sa suliranin na low academic performance in araling panlipunan, ang maaari mong layunin ay to enhance the student's performance in araling panlipunan. Sa suliranin naman na high risk of COVID-19 to the health and safety of the students in the school, maybe o ang iyong pwedeng maging layunin dito is to elicit the high risk of COVID-19 to the health and safety of the students in the school. Ngayon, ito yung mga problema na nararanasan natin at kinakailangan nating malapatan ng partikular na solusyon. Sabi nga, may problema ka na, may layunin ka at kinakailangan lapatan mo ng angkop na pamamaraan upang matugunan ang mga problema, because in number 3 in POSTOR formula, you need to come up with a unique solution to the problem. At ito yung tinatawag nating intervention, ang tutugon sa suliraning kinaharap natin. For example, in the problem, mababang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa Filipino 9. Your objective is to mapataas ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa Filipino 9. Ngayon, iisip ka ng solusyon. Halimbawa, ito yung unique solution na, tandaan, unique. Ibig sabihin, ito'y batay sa mga related literature na talagang ito ay mga angkop at napatunayan ng mga mag-aaral na pag-aaral o kaya naman ay ikaw yung pinakang kauna-unahang nakalikha ng solusyon na ito. Katulad halimbawa dito, ang problema ay mababa ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa Pilipino. Kinakailangan pataasin. Paano mapapataas? Ay di lumikha siya ng MP4. Nang ibig sabihin ay manood at paunlarin ang 4 na kasanayan sa Pilipino. Nangangahulugan kasi na batay sa pag-aaral na ito, maaring ang mga mag-aaral ay nahihirapan noong panahon ng modular, at sa pag-aaral ng modular, pagbabasa lamang ang kanilang inaasahan na pamamaraan ng pagkatuto, at batay sa pag-aaral, 10% lamang ng mga pinag-aaralan nila ang kanilang natatandaan. Subalit kung ang mag-aaral ay nakapanunood, nakapakikinig, 50% ng kanilang natututunan ay kanilang maaalala. Another example in the problem, low academic performance in araling panlipunan.
The objective, enhance students' performance in araling panlipunan. The possible solution na naisip dito para pataasin ang antas ng kasanayan at performance ng mga mag-aaral sa araling panlipunan ay printed infographic material in economics. Another, in the problem, high risk of COVID-19 to the health and safety of the students in the school, the objective to elicit. Ang solution, dahil ang COVID ay nakukuha natin kapag tayo ay direktang humahawak sa isang partikular na bagay, the solution is the touchless health and safety automation classroom facility. Diba mapapansin natin sa mga solusyon ng mga mananaliksik na gumawa ng mga pag-aaral na ito ay may kakanyahan, may uniqueness yung pinakang intervention na kanilang naisip. Patapos ninyong magawa ang tatlong yon, using the Poster formula is number 4, put it all together. Pagsasama-samahin nyo lamang ang apat na mga bagay na ito. Your problem, your objective, and your solution, at pag pinagsama-sama nyo na ito, makabubuo na kayo ng isang pamagat ng pananaliksik. For example, in the problem, mababang antas ng kasanayan sa Pilipino 9. Objective, pataasin ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa Pilipino 9. Solution MP4, put it all together, pagpapataas ng antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa Pilipino 9 gamit ang MP4. Manood at paunlarin ang apat na kasanayan sa Pilipino. Diba nakabuo na agad ng pamagat ng isang pananaliksik. Another example, in low academic performance in araling panlipunan, the objective is to enhance the students' performance in araling panlipunan. Solution ay magbigay ng printed infographic material. Nakabuo siya ng pamagat ng kanilang pananaliksik na ito na printed infographic materials in economics or prime, a tool in enhancing students' level of performance in araling panlipunan. And another example ay yung high risk of COVID-19 as identified problem. Ang kanyang objective o layunin ay to elicit the risk of COVID-19. Solution ay yung touchless. Kaya kung pinagsasama-samahin natin, nakabuo siya ng pamagat na TouchMeNot, a touchless health and safety automation. Diba? Simple lang ang pagbuo ng pamagat ng pananaliksik by using the Poster formula. Just follow my instruction at sana may natutunan kayo sa maikling video na ito. At iwan ko kayo ng isang kasabihan mula kay Kurt Lewin na no research without action, no action without research. Kaya anuman suliranin na nararanasan natin sa school ay gawa natin ng isang partikular na aksyon na batay sa panaliksik upang higit itong maging kapaki-pakinabang sa ating mga mag-aaral.